Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa Men of Light para sa episode natin for the second Sunday of Lent. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay mula sa Gospel according to St. Matthew chapter 17 verses 1 to 9. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Stability. Tayo pong lahat, whether unconscious or not, we all desire stability. We want security sa ating mga trabaho, sa ating pong mga kalusugan, and even in our family. Aminin man po natin o hindi, especially in our faith, gusto rin natin na stable ang ating pananampalataya. Minsan, nais natin na ang Diyos, para bang laging nakaayon sa atin. Ang Diyos, para bang lahat ng mabuti, lahat ng maayos, ay para bang gusto natin na mapa sa atin. But in today's Gospel, sa ating pong ebanghelyo ayon kay San Mateo, the Gospel of Transfiguration, the disciples experience a massive disruption sa kanilang pagsunod kay Kristo. Just before this Gospel, kung pong babalikan ninyo, mag-flashback tayo ng konti, Jesus told His disciples that He would suffer and die. Para bang siguro, ito yung panahon na nagunaw yung kanilang mundo. Para bang yung kanilang sinusundan, itong kanilang inaasahan, bigla bang para bang matatalo, no? Imaginein ho natin na yung isang taong inaasahan mo na sumusuporta sa iyo, sasabihin niya, naku, mababankrupt ako. Naku, magkakasakit ako. O para bang mawawalan ako. The disciples wanted a victorious Messiah and not a suffering one. Their world became volatile, uncertain, and confusing. Kaya nga, sa ating pong ebanghelyo ngayon, the second Sunday of Lent, isinama ni Jesus ang tatlo sa kanyang mga alagad sa bundok to have a glimpse of the glory of the resurrection. Nasa panahon pa rin po tayo ng Kwaresma at napakagandang paalala po ng ating ebanghelyo, especially sa atin na dumadaan ng iba't ibang mga disruption sa buhay, yung mga instability, no? Para bang ang paalala sa atin ito, tinuturo sa atin kung saan natin makukuha ang tunay na stability. The Transfiguration is not just a dazzling moment of light, it teaches us where real stability is found. At para po sa episode natin ngayon, sa ating pong tatlong segment, tatalakayin natin ang movements ng Transfiguration. Una, ang pag-akyat or the ascent. Napaalala nito sa atin that stability requires effort. Siyempre, kung may ascent sa ating second segment, meron din pong descent or pagbaba. Stability through humility. At hindi po matatapos ito sa pag-akyat at sa pagbaba. But we have to be present. Para bang ito yung magpapakita na talagang magiging stable ang buhay mo if you continue to show up at para bang sasabihin mo, sige lang, patuloy lang. At bago po natin simulan ang ating pagninilay, ating po munang pakinggan ang ating ebanghelyo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi,
Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa second Sunday of Lent. At ang inyo pong makakasama sa kwentuhang ito, sa episode na ito, walang iba kundi ang inyong mga lingkod, Father Justin Gatus po ng Social Action Center of Pampanga. Net Bukanek po, ang inyong kapatid, kaparokya from Immaculate Heart Charismatic Community. Kumusta po kayo? Si Brother Joey Angeles po, sitting in for Attorney Bong Roque. Kumusta po kayo? Yan, masaya po ako no, nakasama ko kayo dito sa ating napakagandang episode. At sigurado ako, marami rin hong mga hugot ang ating pong mga kakwentuhan ngayon, si Dr. Annette at si Brother Joey. Punta na ho tayo sa ating unang punto. No? Ang stability ay makikita sa pamamagitan ng pag-akyat or the ascent. No? Sa ating pong ebanghelyo, Jesus takes Peter, James, and John up a high mountain. At alam po natin na sa ating scriptures, ang mountain is a place of encounter with God. Pero meron pong catch doon, no? Hindi ho laging madali. Climbing is hard, no? Para bang naalala ko po dito yung lagi nilang sinasabi, kamakailan lang natapos ang Chinese New Year, no? Para bang yung New Year's resolution, naku sige, meron pa naman Chinese New Year, doon na ako magsisimula, gano'n, no? Ako personally, siguro yung diet, no? Lagi yan, number one ang diet. Pero sa simula mahirap, at minsan madadapa ka. Pero yung pagsisimula, yun yung napakahalaga. Yes, Dr. Sa Annette. bawat pag-akyat naman po, Mong, di ba? Lahat mahirap. Parang first day sa school, first baby, lahat parang, ay, hindi mo alam kung walang sigurado. Parang ganoon, no? Parang sa pag-akyat din sa bundok. Or lately, pumunta po kami sa Baguio, no? Sa Mirador. Parang sa una, wow, puro bamboo. Pero step by step, hirap ka pala, no? Nakakahingal, no? Yeah. But, Brother Joey, ikaw, may na-experience ka na bang nakakahingal sa pag-akyat? Yung the gym analogy, 'di ba? Pag first time, first week mo sa gym, ang sakit-sakit ng mga muscles mo. Halos ayaw mo nang magpatuloy. Pero 'di ba? The strength is built on resistance. Kung wala 'yon, hindi ka lalakas, hindi lalaki yung muscles mo. For me, that's prayer is like is something like that. It is a spiritual muscle building. 'Di ba? Ang katahimikan, minsan medyo mahirap eh. Lalong-lalo na yung disiplina para magdasal, 'di ba? Pero stability is formed there. Hindi komportable ang pag-akyat, that's definite. Pero ganun ka lumalakas at tumitibay, I guess. Yung aming pong spiritual director sa seminaryo noon, isa po sa mga pinakapaborito niyang ginagawa sa amin para maranasan namin ng para bang magkaroon ng mukha ang panalangin, no? Mahilig po siya pagka nag-outing kami, pinapakyat niya kami ng bundok, no? At ang pag-akyat ng bundok, yung hahawakan, mag-iimpake ka kung ano yung dadalin mo. Minsan para bang yung una pa lang ang bigat-bigat kasi lahat gusto mong dalhin. Pero kapag lahat dala-dala mo, minsan talagang mahirap Mas mahirap. umakyat. Ano? In the light of our faith, real stability does not come from comfort. Sabi nga po ni Brother Joey, but it comes from the ascent. Yan ho yung mga panalangin, pagdidisiplina, at yung pananahimik lang, lalo ho ngayon, hindi ho madali ang pagsisimula
lalong-lalo na sa panalangin. Yes, Dr. Annette. Kahit po yung fasting, di ba? Yeah. Fasting, parang mas masarap ang fast food. But do you know, Among, really po, I thought nung bata ko, pag magfa-fasting, kala ko parusa siya. Yeah. But healing pala siya. Not only spiritually, but also physically. No, scientifically, pag pala nagfa-fast ka, nagre-rejuvenate ang iyong Yung mga katawan. cells. Oh, kaya nga nauso ngayon yung merong iba nag-OMAD, no? 1 meal in a day, no? Kasi they're believing the autophagy, no? Nagre-renew ang iyong cells. So, yun nga, bringing it to spirituality, hindi pala siya parusa. It's healing the body, the soul, and the spirit. Among Justin and Doctora, today we live in a culture, instant gratification culture. Quick fixes, quick healing, everything quick, fast food, etc. But the gospel shows us that real stability requires climbing. Kasi nowadays we become impatient. Di ba, nandyan na yung mga short attention spans, nandyan na yung shallow spirituality. Tawag ko dyan, minimum spirituality. Basta nagsisimba ako every Sunday. Di ba? That's enough. But the gospel, I think, is inviting us for more effort, like a climbing up the mountain. The gospel wants us to go deeper, I guess. Kasi pagka hindi ka nagsimula, kahit mahirap yan, pero wala rin mangyayari. Ano? Nais ko po rin sumalo doon sa sinabi ni Dr. Annette, yung fasting. No? Ito talagang mahirap talaga. Pero yung fasting, it frees us also. Diba? Yes. Pagka sa mga bagay na para bang hindi naman mahalaga, and so yun na nga, nagbabalik tayo sa kung sino talaga tayo at doon mo talaga makikita yung tunay na stability. No? Minsan, ang dami-daming problema, di ba, yung paanyaya ni Archbishop Gilbert Garcera, ang president po ng CBCP natin, yung digital media fasting. Yes. Minsan, ang dami-dami mo nang iniisip, tapos mag-Facebook ka pa, maraming problema. So, pagka naisatabi mo to, minsan mahirap. Mahirap talaga. Kailangan updated ka. Pero, pagka nakapag-fasting ka, nakapagdasal ka, doon magbabalik yung stability na hinahanap mong kapayapaan. Palagi ko po, Among, kasi yung you want to be in touch. Updated. Without you knowing, you are being detached from the real source. So parang ang imbitasyon sa atin ng Kwaresma is silence, be quiet. But in reality, leaving the uncertainties to be with the one who is only certain, which is God. Mahirap siya as a human, no? Kasi parang sanay tayong may hawak. Sure. Gusto natin sure. Sa katahimikan kasi, parang mahirap kasi baka ano yung maisip ko. Or that's where we allow God to talk to us. Among and Dr. Annette, I love yung imagery ng climbing up a mountain. It talks about, you mentioned in your outline, an encounter with God. O nga naman, pag akyat mo sa bundok, may effort ka. Di ba? Jesus, most of the time, prayed alone in a mountain. Di ba? I was trying to figure out the logic behind that. And symbolically, may effort kang papunta ron sa taas ng bundok. And then, here you have a God who descends and meets you there. He meets us halfway, but not without effort. It's like prayer. Kailangan manahimik ka. Diba? You have to exert effort to be still. You have to exert effort to pray. You have to exert effort, if you really want to be close to God, to go to Mass even if it's not Sunday. Yung mga tipong ganon. It takes effort and God meets us there. I think yung effort na hinihingi naman ni Lord, hindi yung maraming daldal, Isa pa yun. but the silence. Yes. But the silence. Just like, I could not appreciate you and Among if I don't keep quiet and listen. Ang ganda po nung nasabi rin ni Brother Joey, yung God meeting us, no? Pero syempre, kailangan muna tayo rin tumawag, no? Para bang iwan mo muna. Iwan mo muna yung dito sa patag upang makaakyat ka
at makatagpo mo ang Diyos. Amen. When we go up the mountain, hindi po ito pagtakas. It is not escaping reality, but to see it from God's perspective. And prayer does not remove the storm, but it steadies the heart within it. Magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa second Sunday of Lent. At ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Gospel according to St. Matthew chapter 17 verses 1 to 9. At kasama niyo pa rin po ang inyong mga lingkod, Dr. Annette, Brother Joey, at si Among Justin. At ngayon po punta na tayo sa ikalawang punto ng ating pagninilay. Siyempre kung may pag-akyat, the ascent, kailangan din ng descent or pagbaba. Narinig natin sa ating ebanghelyo na sabi po ni San Pedro kay Jesus, Lord, it is good that we are here. Para bang, Lord, dito na lang tayo, no? Let us make 3 tents. Magtatayo ko pa kayo ng matitirhan ninyo, matutuluyan ninyo. Parang He wants to freeze the moment. Sino nga bang hindi? Kapag ka nakapunta ka na sa tuktok ng kasiyahan, kapayapaan, para bang gusto na natin na doon na lang tayo, no? Meron ho lahat tayong tinatawag na mountaintop experiences. Pwede pong ito'y karanasan mo sa iyong pagdarasal, sa isang simbahan, sa mga retreats and recollections, or even sa ordinaryong mga pagkakataon ng ating buhay. Meron ho ba kayong mga recent mountaintop experiences, Dr. Annette? Sa akin siguro mo, yung recent ko, yung dun sa international boards, no? Nakakatuwa. Pero yun nga lang, after 1 week, ay, may responsibility pala ako. biglang, paano ko ba ito i-apply? What comes to mind, actually, yung sinabi nyo, Among Justin, nakalagay sa outline nyo, sa mga mountaintop experiences natin, para bang gusto natin manatili. What comes to mind is marriage. Di ba? Kapag umpisa yan, di ba yung ligawan stage, panahon ng umaapaw ng kilig, alam mo yung ganun? Tapos, common occurrence yun. In fact, makikitaan sila na PDA, Public Display of Affection. Madalas yun. Hindi sila nahihiya. When everything was rosy and both parties are on cloud 9. And then it culminates with the wedding. And then the honeymoon. Yun yung pag-akyat. At pag natikman nila yun, gusto na nilang manatili doon. Pero when the problems come, the difficulties, the bills, di ba? When impatience and intolerance of shortcomings come in, at saka nagkakaroon ng paunti-unti ng sawaan, ayun, I think that's already the descent. That when it involves all of these, it usually takes a lot of humility, lalo na sa marriage nga, di ba? Patience, forgiveness to make a relationship workable. Kumbaga, the descent is nasty. Speaking of marriage, no? Kasi ako rin po kinasal, no, nung ordinasyon ko, no? At para bang recently yan, pagod, ang daming mga ginagawa, tumatanda na sa pagkapare, no? Kahit na 3 years pa lang sa pagkapare, parang 30 years na ako sa pagkapare. Pero para bang lagi ko lang binabalikan din yung moment na yun, no? Yung para bang mountaintop experience during my ordination, yung nangako ka, no? Pero hindi lang matatapos doon. You have to go down. Ito yung pagbabalik mo sa realidad, itong mga responsibilidad, yung pagod, no? Siyempre kasama rin yan yung pagsasakripisyo and even the stress, no? Yung mga minsan hindi mo inaasahang mga, sabi mo nga, yung mga para bang the messy part of life. Ito yung napakahalaga sa ating pong mga mountaintop experience, no? Kaya nga si Jesus, inanyayahan niyang bumalik, no, sa Jerusalem. Bumaba tayo sa bundok na ito, ang mga alagad. Dr. Annette? Para pong sa mga estudyante, di ba, pag gumraduate ka, graduation day, you're so happy. Kaya lang, kahit ano pang honor you receive, you got to find the job. Kailangan kang luminya. Kailangan kang mag-sign ng mga curriculum vitae and Parang all welcome that. to the outside Oo, world. oo. Diba? Or, parang sa daily mass, no, you hear the mass, ito, wow, feel mo si Lord, Lord, kasama kita. Paglabas mo sa parking lot,
hindi ka makakalabas kasi naka-block. Or nakalabas ka na tapos bigla, traffic. Kasi biglang close road, biglang may ginagawa or may interment. But how do I apply then yung narinig ko na word of God? No? Yun yung sabi ni brother, from the ascent to descent, kasi you'll go back to reality. How do I still love despite the inconveniences? How do I remain holy even if the situation That's right. it's your own war? In politics, Philippine politics and society, we want dramatic change. For instance, we want charismatic leaders who make all these mountain speeches. I call them mountain speeches. Ang bubulaklak ng mga sinasabi. But we avoid daily civic responsibility. Kumbaga, the stability of a nation does not come from one mountain speech. It comes from humble daily fidelity. What comes to mind is as we speak, medyo nililitis yung isang former president dyan sa ibang bansa. And kumbaga, I'm reminded that he made a lot of mountain speeches. Now he's paying for that, diba? Something like that. Naalala ko po, I was invited to give moral formation talk sa isa sa mga government agencies natin, no? At nung pong kinuwento ko kay Archbishop Dong, ang sabi po ni Archbishop Dong, siguro magandang simulan mo yung talk, sabi niya, para bang imbitahan mo sila to look back at their graduation pictures, no? Para bang engineer ka, wow, 'di ba? Yan, yung mga nakatoga pa. And then tanong mo, anong nararamdaman mo during that time? How do you feel? Ano yung gusto mong maging? At ngayon na nandito ka na sa agency na ito, ano nang nangyari sa'yo at ano ang gusto mong maging? How do you live out, no? Nakikita natin, ito yung talagang decente. Para bang, kung may nangyayaring ganyan sa paligid mo, makikijoin ka ba, no? O para bang paninindigan mo yung kung ano yung pangarap mo noon, yung kabutihan, yung kabanalan. Yes, Dr. Annette. Easier said than done. Amen. Kasi kahit naman pag sa family, no, these are your dreams and all that. Pero pag may mishap, may roller coaster road na, kaya nga very important that sa ating Katoliko, no, yung Kuresma, lagi tayong nire-remind, even if I have all the good plans, even if I have all the good ideas, I can't do it. Kung di ako marunong magdasal, kung di ako marunong humingi ng grasya, kung hindi ako marunong tumahimik. Kasi, sorry po kasi ngayon parang, pag di mo alam, sige, search AI, you have forgetting, don't close it. Be quiet, ask the Lord. Kasi nga, mabilis na yung forgetting na, Lord, I have this plan. Now, the Catholic Church is reminding me, yun yung sinasabi kong, kasi po marami akong friends with different denominations, no? But, yung pinakagusto ko sa Catholic Church, you really are reminded from time to time, hindi lang siya happy all the time, but the reality of life. Singit ko lang to, Mong Justin and Doktora. Ang parenting is not Instagram perfect. I mean, real parenting involves real love, which involves real sacrifices. Diba? Yung ask any loving mother or father what they would be willing to do for their children. You will receive a ton of advice on sacrifice. Kumbaga, sabi nga ni Pope Benedict, I'd like to end with a quote. Pope Benedict, sabi niya, the world offers you comfort. But we were not made for comfort, sabi niya. We were made for greatness. Yan. At ito nga po yung diwa, no? Napakaganda po yung paalala ni Dr. Annette at ni Brother Joey. Ang diwa ng Lent ay para bang paakyatin tayong muli sa bundok. At ito, kailangan din natin, huwag natin kakalimutan yung napakahalagang pagbaba sa realidad, no? The descent teaches us humility. We are not meant to escape the valley, but we are sent back to it
na sana ngayon mas ramdam na natin yung stability ng pag-akyat sa bundok at ang pagtatagpo ng tao at ng Diyos. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa second Sunday of Lent. At kami pa rin po ang inyong ka-mountain climbing. No? Yung makakwentuhan, Dr. Annette, Brother Joey, at Among Justin. Punta na ho tayo sa ating ikatlong punto. No? Ito pong, kung merong ascent, may descent, at ito naman yung present. No? Napakagandang laruin ng salitang ito. Pero dito sa ating ikatlong punto, pinapaalala that the transfiguration is a preview of the resurrection to prepare the disciples for the cross. Ang pong bundok, yung tuktok ng bundok Tabor, hindi po ito yung kanilang destination, kundi ang Jerusalem, the place of the cross. Parang pag nag-adventure po tayo, Mong, di ba? Kaya ka lang naman talaga nag-adventure, whether nagbakasyon or pumunta sa beach or pumunta sa isang beautiful place, is to just refresh you. Pero you cannot stay there forever. So, pag bumalik na, parang pag sa baby po, no? Ay, ang sarap-sarap nila pag baby pa sila, and all that, no? But, hindi naman pwedeng baby sila. Yung reality na sa susunod, makulit na yan. Sa susunod, iba na rin yung amoy niya. Sa susunod, super pasaway na. Sa susunod, di na makikinig. And how do you deal with that? When in fact, yun yung reality. Pero pag naturuan na natin, yung mga anak natin, mga apo natin, na this is the real life, marunong nang makinig, marunong nang makisabay kumain, then I believe yung pag-akyat natin at good experience, talagang na-share natin sa family. Among Justin, I love this part yung sinabi mo sa outline mo. Stability is remaining faithful to the one who remains faithful to us. What comes to mind is the wedding at Cana. When Jesus and family went to a wedding and the wine ran out. Kumbaga, and the Mama Mary asked Jesus to help them. So what he did was to go to the cellar and look at the 6 stone jars which were empty of water. Okay? And kumbaga that's where he starts. Correct me if I'm wrong, in the Bible, Amon Justin, 6 is the symbolic number of imperfection, di ba? Of incompleteness and human limitation. Kumbaga, what he did was he asked the head waiter to put some water into the 6 stone jars. Although 6 is the number of incompleteness, 7, on the other hand, is the number of perfection. Jesus pala was the 7th factor in the wedding. Kaya natuloy. Kaya na-save yung wedding. Kumbaga parang Jesus was the 7th factor. That's why, married couples will do well to bring Jesus into their marriages. Para bang pagka rin nagkakasal ako, no? Para bang pagka nag-aaydo kayo, sabi ko, sa isa't isa, lagi ninyong tatandaan, ang aydo nyong yan, bago pa kayo mag-aaydo mamaya, ay nag-aydo na ang Diyos sa aydo ninyong dalawa. Amen. No? At yun sana yung laging binabalikan nga, sabi nga na dito sa ating pong Transfiguration this second Sunday of Lent, na yung binabalikan mong karanasan ay yung katapatan ng Diyos sa iyo para maging tapat ka rin. No? Para bang sa development world, meron nga tayong tinatawag yung kahalagahan ng vision. Sa mga organizations, dapat may vision tayo kasi magulo ang mundo, ang daming nangyayari. So pagka madali kang makasabay, madaling matangay. Pero kapag ka may vision ka, doon ka mananatili, yun yung iyong susundan. Likewise sa ating buhay pananampalataya. Dr. Annette. Kaya nga po, ang ganda ng Kwaresma, kasi it keeps on reminding you of the pillars ng Kwaresma, dasal, prayer, almsgiving, fasting, na hindi lang ako makikipag-usap sa Diyos, kundi kailangan ko din yung
Panginoon, salamat biniyayaan mo ko. Ako kaya magiging biyaya din. No? Panginoon, salamat nakapag-fasting ako. Pero yung pagpa-fast ko kaya na-i-fast forward ko sa iba. Ang ganda nun. Oo. Yung, di ba, ships do not stop storms. Anchors do not remove the waves. But rather, anchors keep the ship in its position. Nung sinabi ni Jesus na, rise and do not be afraid, He's not removing the cross. He was anchoring His disciples on it. I heard you mention this in one of the previous episodes, Ramon Justin, yung we live in a VUCA world. VUCA. It stands for volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. And it's all around. Economic instability, AI disruptions, fragmented families. Our world is constantly changing. Policies change, markets shift, but only Christ remains. Pagka talagang nakalimutan natin yun, talagang matatangay tayo, no? Yes. Ang bilis-bilis na matangay, no? Para bang ito yung sinasabi sa atin na towards the end of the gospel, yun nga, nasabanggit ni Brother Joey na rise, do not be afraid. Hindi naman sinasabi ni Lord na rise, wala nang problema. Hayaan nyo na, no? Pero hindi eh. Para bang sinasabi niya magpatuloy, no? Kaya nga ganda-ganda rin ng theme ng CBCP ngayon, yung sulong padayon, no? Para bang tuloy lang, no? Pagka may pinagdaraanan, basta may anchor ka, no? Ito yung ang anchor mo, hindi kung saan-saan nanggagaling, pero si Kristo, sulong lang. Yes, Dr. Annette. Kaya nga po, lagi kong binabalikan, no, na tinutulungan tayo ng ating, hindi lang siya Lenten practices, kundi sana maging na siyang parte ng buhay mo. No? So that hindi lang siya, kaya nga nagagalit si Jesus kasi sa mga Pharisees, kasi parang pakita. So, sa akin po, ang imbitasyon sa atin ng Quaresma is, hindi ko lang siya, okay, pinapakita ko siya ngayon, but magiging parte na ba siya? Kasi sabi mo nga, Among, stability. Magiging katatagan ko ba ang pagdarasal? Magiging kagawian ko na ba ang pagbibigay? Magiging kagawian ko na ba ang katahimikan with the Lord? Ang ganda nun, being part of life. I call that the personal habit of daily yes. Kumbaga, stability is built quietly. Hindi naman biglaan yan eh. Waking up to pray, for instance. Being patient with your children. Choosing integrity at work. These little things. Somebody once said, the cross was not carried in one dramatic moment. It was carried step by step. In Luke chapter 16, verse 10, it says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Nagkaroon po tayo ng Bible study, no? Dito rin sa ating last episode. Pero napakaganda, very rich po ang ating gospel. Ultimately, yung pong ating third point, pinapaalala sa atin na ang stability ay ang, sabi nga ni na Brother Joey at ni Dr. Annette, ay ang pagsabi ng yes. It is not yung assent, hindi rin yung dissent, pero yung always being present. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po ay nagbabalik dito sa Men of Light para sa ating episode for the second Sunday of Lent. At para po sa segment na ito, ating pong babasahin ang inyong mga greetings, ang inyong mga comments, and mga pagbati sa ating pong mga social media accounts sa Facebook and likewise sa YouTube. And dyan po, magkakaroon po tayo ng maikling summary ng ating pinag-nilayan kanina at simple assignment. At syempre, tatapusin po natin ito sa pamamagitan ng pag-akyat sa bundok ng panalangin na pamumunuan ni Brother Joey. At para po sa mga comments natin, babasahin po ni Dr. Annette. Sa ating pong Facebook messages, no? From Brother Edgar Yap. No, mahaba yung kanyang reflection, but very beautiful. Sabi niya, Jesus is led by the Spirit into the desert to face the devil's temptations. Then he mentioned 3. Hunger for more,
The temptation is not the food, but in turning this need into endless want. Second is to be spectacular, the need to impress, then the crave for power. But what he's saying is, may this Lenten season be not only about giving up, but rediscovering the truth that we are also full of God's Spirit. So we should discern according to Him and not just be light, but give light to others and move from being self-centered to being God-centered. Thank you, Brother Edgar. Ganon din po si Sister Lota David. Sabi niya, the Lord knows everything in us, so we all need the power of God. Thank you. God bless you, Attorney Bong, Father Edwin Belay, Judge Jovay. You fill our hearts and minds with your fountain of wisdom. Thank you po. Marami rin pong comment yung ating kapatid na si Kakultura Ebangon, no? Thank you. Halos po, even with our daily reflections, may comment siya. No? So, basahin ko po yung isa. Ang sabi niya, ang pagdarasal ay isang pagbabalik loob sa Diyos sa Kwaresma, kung saan ang nagdarasal ay kinikilala ang kanyang mga pag-iwas at paglayo sa Diyos. Nagdarasal siya, natulungan siya ng Diyos na makita ang kanyang pagkakamali at pagkaligaw. At dahil siya ay pabalik na sa unang pag-ibig at mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Thank you po, kapatid na Kakultura Ebangon. From Sister Dora Lopez, following Jesus, not for show, but for pure obedience. Sa atin naman pong YouTube comments, from Prima Sabado. Praise God, I love the topic. I heard it shows that only God can satisfy us, even our human hunger. No? Ganun din po, salamat kay Sister Senaida Franco, Sister Maria Angeles Trinidad. No? And then, Nev Ocam, may the ashes remind us of life's humility. So, patuloy po kayong makibahagi sa amin sa inyong mga messages and YouTube comments. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Annette, at sa ating pong mga taga-subaybay na kalakbay natin dito sa Men of Light Community. At para naman po sa ating mga kapatid na nagba-birthday, unang-una po sa ating pong mga kaparian, syempre po, our very own Among Ambo, Pablo Virgilio Cardinal David, March 2. Among happy birthday po sa inyo. Ayan. Syempre kasama rin po si March 3, si Father John Lu Alan Nukum. Isa po ito sa mga bagong pari ng Archdiocese. Ano? At syempre po sa ating pong mga volunteers at ating pong mga kaibigan sa Men of Light, March 2, birthday din po ng aking kuya, John Paul Gatus. March 3, ang pamangkin po ng ating pong mahal na direktor, si Angelo Bartolome. Happy birthday. At si Mark Gerald Paras. Happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, pasalamatan din natin ang ating pong mga sponsors para po sa episode na ito, para po sa ating flower sponsor. Maraming salamat po our very own, si Ma'am Nina Angeles. At sa ating pong pagkain, ang Liang's Catering. Ayan, maraming salamat po. Ayan. At syempre, para po sa ating short summary at sa ating pong assignment, alam niyo po, ang Kwaresma, para pong ito'y panahon na hindi tayo magiging komportable, no? Para bang ginigising tayo sa ating pagka-komportable sa ating pamumuhay, sa pagiging complacent. Pero sana ang Kwaresma rin ay makapagturo sa atin ng tunay na stability. Matulungan tayo para ating makamit ang ating minimithing stability. The Transfiguration reminds us that the stability is not the absence of difficulty, but it is the presence of Christ. Sana wag lagi tayong humanap doon sa easier path. Pagsumikapan natin to anchor our hearts to the one who walks the difficult path with us and gently reminds us to rise and do not be afraid. Para po sa ating short assignment, siguro po kung nabibigatan kayo o nahihirapan kayo sa anumang aspeto ng buhay ninyo, maghanap tayo ng tinatawag natin, balikan natin yung tinatawag nating mga
mountaintop experiences natin. Yung mga panahon na nakatagpo natin ng Diyos sa pamamagitan ng pananahimik at pagdarasal. At ito nawa ang ating balik-balikan para kapag ka nahihirapan tayo, ay patuloy tayong makapaglakad at masundan ang ating Panginoon. At para po to cap off our episode, we now ask Brother Joey to lead us in our prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus, kung magiging tapat ako, hinahangad ko po ang isang buhay na hindi nayayanig. Gusto ko ng malinaw na plano, tiyak na kinabukasan, tahimik at maayos na mga araw. Gusto ko ng kalusugang hindi bumibigay, mga relasyong hindi nasasaktan, trabahong hindi nawawala. Gusto ko ng katatagan. Ngunit ngayon, inakyat mo ako sa bundok at doon napagtanto na ang tinatawag kong katatagan ay madalas kaginhawahan lamang. Ang tinatawag kong kapayapaan ay kontrol lamang. Nagningning ka sa aking harapan at sandali kong naunawaan, ikaw ay sapat na. Ang presensya mo ay sapat na. Ngunit alam ko rin na ibababa mo ako mula sa bundok, pabalik sa mga usaping hindi pa tapos, pabalik sa mga responsibilidad, pabalik sa kawalan ng katiyakan. Panginoon, umaamin ako, natatakot ako sa pagiging mabuhay ang buhay. Natatakot akong mawala ang mga inaasahan ko. Natatakot akong hindi ako ang may hawak ng lahat. Ngunit sinasabi mo, tumindig ka at huwag kang matakot. Turuan mo ang puso kong maniwala roon. Turuan mo akong maunawaan na ang tunay na katatagan ay hindi nasa perpektong sitwasyon, kundi sa pananatili sa iyo. Kapag gumuho ang mga plano ko, ikaw ang maging sandigan ko. Kapag pabago-bago ang damdamin ko, ikaw ang maging angkla ko. Kapag malabo ang hinaharap, ikaw ang maging tiyak kong gabay. Tulungan mo akong umakyat kahit mabigat ang panalangin. Tulungan mo akong bumaba kapag kailangan magpakumbaba. Tulungan mo akong manatiling tapat sa mga pangkaraniwang araw. Panginoon, hindi ko hinihiling ang buhay na walang unos. Hinihiling ko ang pusong hindi lumalayo sa iyo. Ito ang nais kong katatagan, na nasa bundok man o sa lambak, ako ay sa iyo. Hawakan mo ako ng matatag, Jesus. At kapag ako'y nakakalimot, marahan mo akong paalalahanan, ikaw ay nananatiling tapat. Amang makapangyarihan, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Hesukristo aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Isang napakagandang panalangin para sumahin ang ating pinag-usapan ngayon, ng ating pagninilay. At maraming salamat po sa inyo na nakipaglakbay sa amin na umakyat sa bundok ng pagninilay. Ngayon ang paanyaya lalo sa atin, yung ating napagnilayan, sana ibaba natin at matulungan tayong humarap sa ating mga Jerusalem. At syempre, maraming salamat din po sa aking pong mga ka-mountain climbing ngayong sa episode na ito, Dr. Annette and Brother Joey.
Thank you Magkikita-kita po tayong muli sa darating na linggo para po sa panibagong episode ng Men of Light. Ito po si Father Justin Gatus na nagsasabing ipagdasal po natin ang isa't isa. Net Bocanik po. Let us enjoy this Lenten season with the adventure with the Lord. Brother Joey Angeles po, please shine the light of Jesus.